Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ko po simulan itong vlog ko po na ito, meron lamang pong akong i-share sa inyo at hihingan ko po ng inyong opinion tungkol po dito sa isang customer ko po na nagpagawa sa amin ng kanyang lumang van na napaghinalaan niya po na yung mekaniko namin ay hinihigop, sinisip-sip o ninanakaw yung gasolina po nung kanyang ipinagawang van. Ito pong van po na ito, luma na ito, dekarburador, 2 litros po yung van na ito. Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya kung bakit po ba niya napaghinalaan yung mga mekaniko po namin na gumagawa ng kanyang van na yon na sinisip-sip daw po yung gasolina. Bago po natin pag-usapan yon mga kapatid, ay babasahin ko muna ito pong tanong ni Sir Conrado tungkol po doon sa kanyang Ford Raptor. Good day po Sir Randy. Ask ko lang po kung anong sira ng Raptor ko dahil pag mapadaan ng maraming lubak-lubak na daan ay nag-a-appear ang ABS at traction control. Pero kung patag man ang daan ay walang nag-a-appear. Ayan na kapatid. Para po sa iyo, Sir Conrado, alam niyo po yung traction control po na yan ay isang safety feature din po yan ng mga sasakyan na modelo ngayon. Hindi lahat ng mga sasakyan ay mayroong traction control. So karamihan yan sa mga Mercedes-Benz, sa mga BMW, noon pa meron na po yan. No, yung stability control sa Starex, meron yan, mga 4x4. Halos yung mga modelong sasakyan ngayon ay may mga traction control na. Yan po ay safety feature para makaiwas na mag-skid ang inyong sasakyan. Lalong-lalo na sa panahon ng tag-ulan o kaya yung nadaanan yung lugar ay malangis o kaya naman dyan sa sinasabi nyong mga lubak-lubak na yan, talagang gumagana ang traction control para makaiwas tayo sa aksidente. Ano po ba ang trabaho ng traction control? Ang traction control ay minomonitor niya yung bilis ng ikot ng gulong na kailangan yung mga gulong na yan ay sabay-sabay. Yung gulong sa harapan na dalawa at yung gulong sa likuran. Ang napakadelikado yung gulong sa harapan dahil unang-una, nandiyan yung steering system. So kailangan na monitor ng traction control yung pag-ikot ng mga gulong na yan para makaiwas sa aksidente. Paano bang nangyayari? Kapag po kasi bumilis ng husto ang ikot ng gulong, lalo na kung front wheel drive, no, kung sa harapan, bumilis ng ikot yung gulong ng isa at hindi niya kasabay yung kabila, so ibig sabihin, nawawalan ngayon ng traction yung mabilis ang ikot. Ang gumagana ay yung isa na normal yung ikot niya, kapit na kapit doon sa kalsada, doon sa simento, or kung sa asfalto man yan. So, para maiwasan yan na hindi magkaroon ng problema, magtatrabaho ngayon si traction control at si anti-lock braking system, si ABS. Ang gagawin ni ABS, peprenuhan niya ngayon itong mabilis ang ikot dahil kailangan magsabay sila nung dalawang gulong na yon doon sa harapan. Sabi ko nga sa inyo, mas delikado yung sa harapan dahil nga nandiyan yung steering. So, yun ang magiging trabaho ngayon ni traction control at ni anti-lock braking system. At sigurado, iilaw yung dalawang warning light po na yan once na iyan ay magtrabaho. Kaya doon sa sinasabi ni Sir Conrado na kapag ka lubak-lubak ay umiilaw yung ABS at saka yung traction control, ibig sabihin may gulong kayo na dumudulas at hindi niya nagiging kasabay ng ikot yung kabilang gulong. So dapat kasi yung apat talaga na yan ay nakasync ang ikot niyan. Lahat sila ay pare-parehas. Kasi yan din naman ang trabaho ng ABS. Pag bigla kang namreno, wala kang ABS, yung palang mga kapit ng preno mo ay hindi pare-parehas. Yung isa malakas, yung isa mas mahina. Bigla kang namreno, so iikot yan, mag-i-skid yan. Kaya ang trabaho ng ABS, ng anti-lock braking system, pagpantay-pantayin niya yung preno, no? Yung sa bawat gulong, para maiwasan yung pag-skid, yung pag-ikot mo sa biglaang preno. No? Hanggang sa lumakas ng lumakas yun, papantayin niya ngayon yung mga preno na yan. Pero kung halimbawa, Sir Conrado, nasa patag ka na at umiilaw pa rin ang traction control mo, no? Paulit-ulit na umiilaw, wala na mga pag-skid or pagdulas, hindi ka naman din dumaan sa malangis na lugar o kaya maputik na lugar, yung normal na kalsada, hindi ka dumaan doon at hindi naman umuulan, baka may problema ang mga sensors mo diyan sa mga gulong. Kasama na diyan yung mga wheel speed sensor na nandyan sa mga gulong at mga ABS sensor. So, kailangan mo ipacheck yan, kailangan mo ipalinis yan. Kung linis lang, pero kung sira na talaga or kung merong nginat-ngat ng daga dyan, talagang mag-a-appear din po yung mga warning lights na yan ng ABS at ng traction control. Yung parang kotse na merong arrow na ganun, so yun po yung traction control.
Kaya kung may pagkakataon po, biglang nag-warning yung traction control, siguro nag-skid siya, hintayin nyo lang at babalik din po yan sa dati. So kadalasan po talaga dyan sa mga rough road o kaya nagpa-service kayo, nagpagawa kayo ng preno, kapag i-road test mo na yan, nakailaw yung traction control, pero once na maiandar mo na yan, ng mga ilang metro lamang, ay bumabalik na po siya, nagre-relearn na yung system, yung module niyan, no, yung computer niyan, at mawawala na po yung warning light ng traction control at maging ng ABS. Babasahin ko naman po ngayon itong pangalawang comment po dito po sa vlog ko po ngayon. At ito pong comment po ni Bahag ng Mangyan. Nice sir, basta tapat tayo sa ating trabaho at mabuti tayong tao, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Salamat po sa inyo, Bahag ng Mangyan, sa inyo pong comment. At yan naman po ang laging ginagawa ng inyong lingkod, maging ng mga tauhan po natin dito sa Autorans. Mga kapatid, i-share ko lamang po sa inyo. Meron kasi akong isang customer na nagpagawa sa amin ng lumang van. No? Luma na po talaga. Isang 2 liters na gasoline engine na van na ang unang ipinagawa niya po sa amin, ang unang reklamo niya ay malakas sa gasolina. No? Tapos, maraming kalampag. Luma na po ito. Hindi natin natanggihan dahil sa tingin ko naman, kaya nating ayusin. So, habang inaayos po namin, itong sasakyan po na ito dito sa shop, pinalitan natin ng karburador dahil malakas po sa gasolina. Yung 2 litros na karburador, lalo na kung luma na. Kaya ang ginagawa ko nga po dyan, ay pinapalitan ko ng mas maliit na karburador. Kaysa magpalit ako ng mga jets doon sa loob ng karburador, pinapalitan ko na lang ng bagong karburador na mas maliit. Kung yun ay 2.0, papalitan natin ng pang 1.6 or pang 1.5 na karburador. At sigurado naman na mapapagana natin po yun. Kaya lang mga kapatid, habang nagtotono ng mga ganyang klaseng sasakyan na dekarburador pa, talagang hindi maiiwasan na kumonsumo po yan ng gasolina. O syempre, inayos na rin namin yung mga pangilalim, suspension, pati manibela. So inayos namin lahat yan. At pagkatapos po nun, kailangan mo ring i-road test yan. Alam nyo, dito sa Antipolo, mga kapatid, ang pinagro-road testan namin dito, wala talagang patag. Kung may patag man, traffic. Kaya ngayon, napipilitan kami na mag-road test dyan sa mahabang parang, yung bundok dyan, na kapag ikaw ay pababa, biglang aangat na naman ng mabilis na paakyat, no? Mahaba yun, yung stretch na yun, pero pababa at paakyat, no? Downhill, uphill, kaya doon, natetesting namin, yung mga ginagawa namin, lalong-lalo na sa mga transmission, kung talaga bang okay na. Pero kung dadalin nga namin itong mga ganitong unit, no, yung mga lumang van na yan na nakakarburador, ay talagang umasa ka. Kakain talaga ng gasolina yan. Sabi nga, lalamon ng gasolina yan. Kasi 2 litros. So, ganun ang ginagawa namin pagtetesting dito sa Antipolo. Hindi kami magtetesting, magro-road test dyan sa masyadong matraffic na lugar at baka mamaya, bigla pang tumirik yung sasakyan, matotowing ka pa po dito sa Antipolo. Kaya ang road test namin, dyan sa medyo malalayong lugar na yun ay paakyat at pababa. So, ang tendency nun, talagang iyan ay kukonsumo ng gasolina. So, isa yan sa inirereklamo ngayon nung nagpagawa sa amin na bakit daw parang sa tuwing magpapagawa siya sa amin, 3 times kasi po siyang nagpagawa, tuwing kukunin niya ay nauubos daw yung gasolina. Pero iyan po ay hindi niya pa binanggit doon sa unang 2 pagkakataon. Doon sa pangatlong pagkakataon, doon niya na po binanggit na gano'n nga daw po yung nangyayari. Bakit tuwing kukunin nila, nauubos yung gasolina at may sinisingil pa po kaming resibo na nagpakarga kami ng gasolina. Okay, so hindi ko pa po alam yun. So wala namang problema, tuloy-tuloy lang ang trabaho, nakuha na nila, napalitan ng karburador. Tapos nung ibinalik sa amin, eto na, makina naman na po ang may problema. No, talagang mahina na yung kanyang makina, tapos kasabay pa yung overheat. So iniwan ngayon ulit dito sa amin at napagkasunduan nga na i-general overhaul na po yung gasoline engine niya. So nag-general overhaul kami. Alam niyo naman, pagkatapos ng general overhaul, kailangan ng break-in. So bago yan paandarin talaga, ay kailangan munang naka-stationary lang, umaandar, no, naka-minor, nagpapalapa tayo ng mga piston ring. So umaandar yon. Hindi pwedeng hindi mo paandarin. Paanong lalapat yung mga piston ring noon, pati yung mga kasukasuan noon. So umaandar yon, mga 2 araw namin ginawa yon na naka-idle lang. Biro mo, 2 araw, ilang litro ang mauubos noon. Kailangan talaga pong gawin yon.
kasi bago siyang overhaul. At pagkatapos naman nun, kailangan naming itakbo dahil i-check naman natin yung overheating niya. No? Bumigay din kasi yung radiator po nito. Wala namang mabili kasi nga po luma na. So, ipinaayos ko lang yung radiator, pinahinangan namin, pina-overhaul namin kasi wala tayong mabiling bagong radiator. Tapos kailangan naming i-road test. So, doon na naman tayo ngayon sa mga akyat baba ng mga kalsada dyan at chine-check po namin kung mag-overheat pa itong unit na ito. So, ibig sabihin, talaga pong kakain ng gasolina at hindi 1 litro lang, hindi 2 litro lang. Dahil yung prosesong ginagawa, talagang maaksaya yun sa gasolina. Hindi naman ito katulad ng mga modelong sasakyan ngayon na kapag nakumpleto mo na, sabi nga, yung mga lumang sasakyan na yan, talaga may tune-up. Itong mga modelo, itong mga nasa likod ka, wala namang tune-up to eh. Pag napalitan mo ng mga piyesa niyan, mga sensors, kung ano pa yung mga electronics na piyesa niyan, yun na yun. Wala ka na itotono, wala ka nang i-tune up. Hindi katulad sa mga lumang sasakyan, mag-tune up ka talaga. At habang nag-tune up ka, umaandar ang makina, nagsasayang ka talaga ng gasolina dyan. Hindi pwedeng hindi mo yun gagawin. Sa pag-a-adjust na lang ng mga barbula, pagkatapos mong i-adjust, no, sa pagtotono ng karburador, sa paggawa din ng aircon, hindi naman pwedeng ginagawa mo yung aircon, inayos mo yung aircon, na hindi ka rin magpapaandar ng makina. Kailangan, napaka-importante nun. Habang kinakargahan mo, chine-check mo kung nag-high pressure yung aircon, o kaya naman kung maganda yung lamig, kung okay pa ba yung kanyang compressor, hindi mo yan ma-check nang hindi ka nagpapaandar ng makina. At ang isa nga na medyo naging problema nga namin dito, ayun nga pong radiator. So yung pangatlong balik, nag-overheat pa rin, kasi nga yung pinagawa pala naming radiator ay nasira ulit yung hinang. So tumatapon na naman yung tubig. So ngayon, ang ginawa namin, niro-road test ulit, no? Para sigurado pagkuha nila, wala na yung overheat. So talagang kumain na naman ng gasolina. Ngayon, ito na. Nung kukunin na po nila yung sasakyan, naayos na rin yung aircon. Sabi niya sa akin, alam mo, may problema dito sa shop nyo eh. Kasi sa tuwing pupunta kami dito, kinakargahan namin ng gasolina, yung van. Tuwing aalis naman kami at kukunin, wala nang laman yung tangke. At meron pang resibo na sinisingil. Hindi naman pwedeng walang laman. Meron yun kasi malamang kaunti na lamang. At siyempre sila na magkakarga nun. At meron pa kaming mga resibo na nagpakarga kami ng gasolina. At sabi nga niya, duda ko, Brad, yung mga mekaniko nyo sinisip-sip yung gasolina kasi mga nakamotor sila eh. Biro nyo, ganun lang nila tinignan yung mga mekaniko na gumawa ng sasakyan nila. Na sinisip-sip daw yung gasolina. Kaya daw, tuwing aalis sila, pag kinuha yung sasakyan, walang gasolina. Alam niyo mga kapatid, yung mga mekaniko po namin dito, no, walang sumesweldo dito ng minimum, kahit helper. Matataas po ang sweldo nila, magaganda sweldo nila. Free board and lodging, free internet, free food, pagkain, libre ang tubig, libre ang electric, lahat libre. Yung sweldo nila, take home. Talagang naipapadala nila sa pamilya nila. Itong mga mekaniko namin na Bicolano at mga Rizaleño, yan lang naman po ang mga lahi ng mga mekaniko namin dito, talagang mapagkakatiwalaan. Halos 6 na taon ko na po silang kasama. Mula nung sinimula namin itong Autorans, hanggang ngayon, kasama ko po itong mga mekaniko na ito. At ni minsan walang naging issue na malikot ang kamay nila na hindi mo sila mapagkakatiwalaan. No? Nagsoli pa nga ng 100,000, may naiwan doon sa pickup kay Sir Dong Mil. Sinoli yung 100,000 po na yun. Cash po yun Oh. Hindi mo makikitaan itong mga tauhan ng Autorans na gagawa nung gano'n na magnanakaw sila ng gasolina para ilagay lang nila doon sa kanilang motorsiklo. At saka mga kapatid, itong mga mekaniko namin, hindi naman to umuwi araw-araw. Stay in nga sila rito eh. Hindi nila kailangang umalis gabi-gabi dahil dito na sila nagpapahinga sa amin. Libre po ang pagtulog nila, ang pagtira nila dito sa shop. Kaya napaka-imposible na gagawin po nila yon. At ako naman, talagang nasaktan din ako nung sinabi yon. Bakit ko pahayaan yung mga tao ko na gawin yon? Naku mga kapatid, pagpunta nyo rito, kompleto po kami ng CCTV. Pati doon sa pangalawang parking, doon sa pangalawang shop. Kompleto po yan sa CCTV. At hindi po gagawin ng mga tauhan namin yung ganong bagay na dahil lang sa 1 litrong gasolina or kung ipanlilinis man nila yung gasolina na yon,
nanakawin nila, sisipsipin nila doon sa tangke ng kanilang unit. Hindi po. Dahil meron kami ditong mga panglinis. May mga brake cleaner kami, may carburetor cleaner kami. Hindi kailangan kumuha ng gasolina para gamitin ng panglinis. Or kung totoo man yung sinasabi ng customer na para gamitin niya doon sa kanyang motorsiklo. No? Napakalabo po at hindi makatotohanan yung kanyang sinasabi na yon. Siguro malamang inisip na lang niya yon. Baka hindi niya alam yung naging proseso nung trabaho na ginawa doon sa kanyang sasakyan. Dahil kailangan talaga i-road test mo, lalong-lalo na doon sa overheat. Kasi kadalasan yung mga nag-overheat, lalo na yung sasakyan niya, kapag ka may load na, kapag ka talagang pinapaandar mo na ng malayo at nata-traffic at medyo nahihirapan na yung makina, doon ngayon nag-overheat. So kailangan magawa mo yon doon sa road test, ma-simulate mo yon. Pero hindi naman pwedeng isi-simulate mo o hindi pwedeng pa-road test mo nang hindi ka magkakarga ng gasolina. At hindi ko po sagot yun, yung gasolina na yon. Siyempre, i-charge namin sa kanila yon. Or kung gusto nila, sila na lang ang mag-road test. Pupuntahan nila dito yung kanilang sasakyan at sila ang magro-road test. Napakalaking abala rin nun sa kanila. Kami nga po, ganun na ang ginagawa namin. Niro-road test ng pinsan ko, si Rek-Rek. Siya mismo ang taga-road test namin dito. Para lang malaman kung nag-overheat pa. At yung unang road test nga, sabi niya, kuya, medyo tumataas pa. O sige, lagyan mo na yan ng auxiliary fan. Kasi banto eh. Yan ang problema sa mga van. Mga Banit, mga High Ace, Light Ace, Vesta, Kia. No? Yung mga van na yan talagang prone yan sa overheat. Dahil nga, yung radiator niya nasa loob. Hindi siya talagang sumasagap ng hangin. Kaya tutulungan mo yan ng auxiliary fan para hindi mag-overheat. So nung sinabi niya, medyo tumataas pa lang kalahati, sige, lagyan mo na yan ng auxiliary fan. Pinalagyan ko. O pagkatapos no, nilagyan ng auxiliary fan, ano ulit ang gagawin? Road test ulit. Mga kapatid, 2 litros yun, karburador pa. No? Talagang iyon ay kakain ng gasolina. At mabigat ang kahan nun. Kaya kahit sabihin mo na yan ay road test lang na paunti-unti lang dito, malakas din yung kain ng gasolina. Mas matipid lang yan sa long drive kung nakakambyo ka na ng kinta. Pero kung ang cambio mo dito sa amin, primera, segunda, tercera, balikan na naman sa primera, umasa ka, talagang mauubos ang gasolina. Pero hindi po yun sinipsip ng mga mekaniko po namin. Ang sasarap ng pagkain ng mga mekaniko namin dito, tandaan nyo po mga kapatid, hindi nag-uulam to ng mga mumurahing ulam. Kasi sila rin mismo nagluluto eh. May budget sila dyan na ibinibigay ng opisina. Tapos sisip-sip ng gasolina, mamaya malunok pa nila yon, magkasakit pa sila. Hindi po nila gagawin yon. Tandaan nyo po. At ito ay first time lang din na nangyari sa amin. Kasi nga, nagkataon lang na itong unit na ito, ay kailangan mo talagang niro-road test at talagang malakas po ito sa gasolina. Kaya nga nauso ang EFI. No? Kaya nauso yung mga CRDI. Para yung konsumo ng gasolina ay mas matipid. Ito po kasi karburador. Yung matinding apak mo dito, talagang pagbukas ng butterfly niyan, yung throttle valve niyan, talagang higop ng hangin, ihigupin niya yung nandoon sa pinakatangke ng gasolina, doon sa karburador, ang lakas ng higop nun. Ang lakas sa gasolina nun. Kaya po mga kapatid, doon po sa customer ko na to, malamang hindi niya alam yung naging proseso, pero inilagay ko po ito sa vlog ko para doon po sa mga susunod na magpapagawa sa amin, wala po dito sa Autorans na gagawa po ng bagay na yun, nahihigupin yung gasolina. Marami po kaming panlinis dito. No? Yung mga aeropack po namin, kung panlinis lang ang talagang magiging pakay para kunin yung gasolina na yun. Ngayon, pagdating naman doon sa mga mekaniko namin, nadudugasin, nanakawin yung gasolina sa tangke, hindi po mangyayari yun. No? Ako na po ang magsasabi sa inyo. Dahil itong mga ito, may mga pera to. Hindi nila gagawin na magnakaw ng gasolina para lang ilagay doon sa kanilang tangke ng mga motorsiklo po nila. Mga kapatid, pasensya na kayo, isinyer ko po sa inyo. Kasi hindi ko rin maubos maisip na bakit pag-iisipan ng ganon yung mga taong nagtrabaho para doon sa sasakyan nila. Hindi naman tama din na pag-isipan mo yun ng ganon. No? Sabihin na natin, ito yung mga mahihirap na tao, mga maliliit na tao, mga yagit, sabihin na natin, naapi. Parang ganon. Parang doon sa sinabi mo, naapi sila. Naku, nakakatakot yun. Pero mapalad po ang inaapi. Tandaan nyo po yan. Pero yung mang-api ka, magsalita ka ng hindi maganda sa tao,
nako, may katumbas po yan na mga bagay na sana wag mangyari. Okay po mga kapatid, salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Binabati ko po yung mga kaibigan po nating mga OWAN, ka Alfonso Rico, ka Dong Cardinosa, dyan po sa Eastern Samar. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan, walang mga karamdaman, malakas ang inyong pangangatawan, para kapag po kayo ay mapunta ulit dito sa Metro Manila, muli po tayong magkita-kita. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.